Hello, brilliant people! This is Jobert Bergaza and welcome to Jobert Talks. In today's video, we're going to answer one of the comments from yesterday's video. According to this teacher, Deputy teacher here, okay lang mag-loan, sir, if you really needed it. Kung may project kang paggagamitan, kung pang travel lang, pang aura, etc. Or para sa wala lang, huwag na huwag mag-loan. Okay naman yung sinabi ni teacher. May point naman siya, especially if kailangan mo talaga. Especially if mahirap ka, tapos pag-graduate mo, ang dami mo talagang obligation, ang daming responsibility na kailangan mong i-perform. Mga pangarap na gusto mong tuparin agad para sa mga magulang mo or para sa mga anak mo, yes, mati-trigger ka talaga to file a loan sa mga banks na may MOA sa Department of Education. However, yan din yung gusto kong i-emphasize pero naubusan tayo ng time yesterday. Alam niyo po, ganito po talaga yung mindset ko noon when I entered Department of Education. Because sa isip ko, importante naman yung bahay. Kasi before po ako naging DepEd teacher, napakahirap po talaga ng aming sitwasyon, to be honest with you. Alam mo yung in and out yung hangin, tapos pag umuulan, para kaming nasa sagingan, ang dami talagang tulo sa amin yan sa Bisaya. Alam mo yung bubong namin sirang-sira. So ngayon, napilitan talaga akong mangarap na mabago yung bahay namin agad-agad. So, hindi na ako gagamit ng ibang tao mga my dear. I'm going to use myself, personal experience ito. Kasi, before ka kasi magkasahod sa DepEd, 3 months muna sa amin ha, back in 2016, naghintay kami ng 3 buwan bago kami nabigyan ng unang sahod. Kaya, na-force talaga akong mag-file ng loan. At ang unang amount na ni-loan ko sa bank ay tumataginting na 300,000 pesos. Yes, ganun siya kalaki. Kasi, ang dami kong mga binayaran that time, tsaka part nung amount na nautang ko is akin yung pinarenovate ng aking bahay. Pero alam nyo, na-compare ko talaga. Kasi may nakilala akong isang DepEd teacher. Alam mo ang ginawa niya? Never siyang nag-loan. Nag-ipon siya ng 100,000 first, and then after nun, binili niya ng mga kagamitan, materials para sa bahay. So, na-renovate na. The following months, ang ginawa niya, para nagkuha siya ng percentage doon sa every month na sahod niya, tapos yun ang ginagamit niya to continue the renovation. Hindi talaga siya nag-loan sa bangko. At napakaganda ng bahay niya ngayon. Sa akin, hindi ganun kagandahan. Sa kanya, super ganda, pero wala siyang loan. Alam niyo mga my dear, dapat talaga isipin nating mabuti. Kasi, 'di ba, mga financial advisor na nakikinig, sinasabi nga nila, dead investment ang bahay. Naglabas ka ng pera pero walang pumapasok sa iyo. 'Di ba? Hindi natin naiintindihan 'yan, pero kung iintindihin natin mabuti, tama nga naman. Naglabas ka ng malaking amount pero wala namang pumapasok doon sa nilabas mong pera. So, ibig sabihin nun, you will be paying that amount every month. At saka napakalaking kaltas niyan ha. Sa aking mariremember, back in 2016, yung 300,000 na yan, parang nasa naglalaro sa 9,000 pesos yung kaltas mahigit. So magkano lang ang nagtira sa sahod ng isang teacher? 'Di ba? So, una pa lang yan. Marami pa ang susunod na kabanata kapag nasimulan mo ng mag-loan sa bangko if you are part of the Department of Education. Take note of that.